Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguro ha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios. Giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo, isip imong manluluwas. Ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ug karon ang atong topic mao giuluhan og the doctrine of child sacrifice. Una sa tanan, mayong buntag, mayong adlaw sa tanang mga Bisaya. Kay kini nga atong pagtuon priority gyud ni ang mga Bisaya, no? Kung mao gini nga gituyo na ko ni nga channel alang nga ang mga Bisaya adunay opportunity sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia. So kita nasayod nga ang child sacrifice is rampant gayon sa unang panahon, labi na sa panahon sa Israel. Bisan pa man gani ang mga hari sa Israel nag-involve man o mi-adapt sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, pinaagi aning gitawag nato og child sacrifice. Ang paghalad sa mga kabataan alang sa demonyo idili gayod sa Leviticus 18:21 o sa Leviticus 20:1-5. Ang 18:21 nagaingon, do not give any of your children to be sacrificed to Molech, for you must not profane the name of your God. I am the Lord. So kinsa man ni si Molech? Kini si Molech or Moloch or Melcom. Muna siya ay national god, mga Diyos, no? Diyos nga demonyo sa mga Ammonites. So kinsa maning Ammonite? Kini si Ammonite, kining mga Ammonites, mao ni siya mga kaliwat ni Bin-Ami. Kinsa man si Bin-Ami? Kini si Bin-Ami, anak ni Lot, no? Anak ni Lot sa iyahang kinamagwangang anak nga babay, no? Katong incestuous nga relationship nya. Kini makita na to ni, no, sa kuano kining mga pagdili primarily aning nga libro sa Leviticus. So ang pagsimba nila ni Molech sa mga Ammonites nag-involve gini og kining gitawag nato og child sacrifice. Unsaon nilang child? Adto itsa sa nagdilaab nga kayo nga kani nga practice sa pag-worship gi-condemn gayud, strongly condemn gayud sa Israel, no? Unya kini nga mga pagdili
na anticipate na ni sa Dios, no? Nga ang mga Hudiyo sa maabot nga panahon makiglambigit gayod sa heathen. Heathen, no? H-A-A-T-H-A-N, nga mga Hintil sama sa Canaanites, no? Nga ang tanang mga pasidaan sa Dios mahitungod sa maong mga problema gidisenyo sa Dios alang sa pagpanalipod sa Judah or Israel. So B, ang pagsimba ngadto ni Molek nahilambigit gayod sa ning gitawag nato og child sacrifice, nga makita nato diha sa Jeremiah 32:35 ug sa 2 Kings 23:10, no? Matud pa sa Jeremiah 32:35, they built high places for Baal in the valley of Ben Hinnom to sacrifice their sons and daughters to Molech. Though I never commanded, nor did it enter my mind, that they should do such a detestable thing and so make Judah sin. Jeremiah 32:35. So, Molech, mao ni ngalan sa ikaduhang imahen sa kaning gitawag og Phallic cult, no? O equivalent ni siya ni Baal. Kaning or Baal, kaning Baal mao ni mga mao ni nga ang kahulugan gyud ning Baal or Baal, nagkahulugan ni siya og Dios pero small g, D, no? Dios meaning to say demonyo. Nga mao gini primary god, no? Number one nga Ginoo sa mga Canaanites kini si Baal. Unya, kaning pagsimba nila ni Molech, ang 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 mao gini ang ilahang kwan nga aron mapukaw ang ilahang kini gitawag nato og makihilawas ng mga kalihukan or kanang mga ilahang sexual activities ba, aron mapukaw aron ma aron ma-arouse, no? Ang mga siyagit sa nagdilaab nga kabataan, no? Iitsam mo ng mga bata diha sa kayo. So masunog ng bata, asa di pa mamatay mo siyagit na. Maunay gigamit alang sa muna ang giingon pagpukaw sa makihilawas ng mga kalihukan. At ubangan mismo sa rebulto ni Molech. Gawas ni ana ang inahan natong mga kabataan o anang bataa atakihon sa mga sumusunod sa maong kulto, no? Pag atake ana lugoson, siyempre musagit yun na. So ang siyagit sa inahan og sa bata magsagol. Unya maog maunay baka pagana og maayo, no? Kay gawa sa child sacrifice na ay gitawag og sexual orgy ani. Kining tanan sa Allah na orgy ani. Unya musamot ang ilang kagana kung makadungog sila labi lang inighagbong sa bata ato dito sa nagdilaag makalayo nga ang bata mo siyagit nga kinakusugan daw. Sumao ni makapukaw sa ilahang kagana, no? Unya ana inig magdugan og siyagit ang inahan og anak, maana ang peak sa ilahang arusal nila, no? Nga paghahimuon nila na siya at ubangan mismo sa rebulto ni Molech or Milcom, no? So kini si Solomon nga mao ni manunod ni Haring David, no? So ni-involve gyud po ni siya o sa panahon sa iyang paghari. Ano na sa nahimong apostate siya na regenerate siya, degenerate siya atong time involved po siya og child sacrifice. Matod pa sa 1 Kings 11:7. Matod pa sa 1 Kings 11:7, on a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. So duha ka altar ni, no? Gipahimo ni Solomon alang sa pagsimba sa demonyo. Nasa D, King Ahaz burned his
children in sacrifice in 730 BC. No, matod pa sa 2 Chronicles 28:3. He burned sacrifices in the valley of Ben Hinnom and sacrificed his children in the fire, engaging in the detestable practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites. So, kinsa man ni si Chemosh? Chemosh mo ni siya ang ancient Semitic nga Diyos-Diyos sa mga associated with the Canaanite, no? Sa mga Moabites. Akin ni ring dili dito Ammonites, ang Moabites dai ang Moabites si Moab mao ni siya anak lalaki ni Lot pinaagi sa iyang incestuous relation with his oldest daughter, no? Kini day si Moab, dili to si Ammon, no? So unsa may meaning aning word nga kuan Chemosh, no? Means destroyer or subduer. So asam ning lugar nga Ben Hinnom. So kining Ben Hinnom usa ka valley ni siya, valley, no? Na himutang sa south of Jerusalem, sa south side of Jerusalem, no? So mo ni siya kining Ben Hinnom, mo ni siya border sa northern border sa tribo sa Judah unya south boundary po siya sa tribe of Benjamin. So mura ko gitaliwad-an ni siya kining Ben Hinnom, gitaliwad-an ni siya sa tribo ni Judah o tribo ni Benjamin. Unya kinsa man ni si King Ahaz or also known as Jehoahaz, no? Usa rin sila, no? Si Haring Ahaz o Jehoahaz II. Anak ni siya ni Jotham. Kini si Jehoahaz mo ni ika-12 nga hari sa Judah. Nga nahimo siyang hari sa edad nga pangidarong nga 20 anyos. O mihari siya sulod sa 16 ka tuig. Pero kini si Jehoahaz bisan pagtanaw basa og babasan mo sa Biblia may evil, gitawag yun siya evil king kay mao lagi usap pud ani kining mi involved siya sa child sacrifice. Mao bitaw tong, di ba, mahilumduman nato nga gisugo ang mga Israelites pagsulod nila sa promised land nga hutdon yung pamatay kining mga Canaanites nga wagi hasta mananap, hasta kabataan tanan patyon way ibilin. Hasta gali ang mga kaning mga kabtangan sunugon kay ngano kaning mga tawana mi-involved ni sila dili lamang pagsimbag Diyos kundi mi-involved na og child sacrifice, no? So atong makita gyud, no, nga daghan sa mga hari sa Judah o sa Israel mi-involved gyud og kini gitawag og child sacrifice kay di ba kapila na sila pasidad sa Ginoo nga ayaw gyud mo pakiglambigit anang mga Canaanite nga mga tao o mga kababayin-an kay matakdan gyud mo. So wag gyud basayop nga nangatakdan gyud ni ultimo ang hari. So na sa letter A si Manasa, no? Offered his children. Matud pa sa 2 Kings 21:6, si Manase sacrificed his own son in the fire, no? Yang anak mismo, no? Practiced divination, sought omens, and consulted mediums and spiritists. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. If kini Samaria, no? Samaria was judged for child sacrifice. 2 Kings 17:17. They sacrificed their sons and daughters in the fire. They practiced divination and sought omens and sold themselves to do evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. So, no? Suko mao gini pina nga usa sa mga gikaligutan sa Dios sa Israel, no? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. So kini si Manasa mao ni siya ika-14 nga hari sa Judah.
Si Manasa ang kinamagulangang anak lalaki ni King Hezekiah na kay kining hari daghan may asawa, no. So ang iyang inahan si Hephzibah. Kini si Manasa nahimo na siyang hari sa pangidaron nga 12 anyos. Og mihari siya sulod sa 55 ka tuig. G. Josiah destroyed the high places of Molech. 2 Kings 23:10, 23:13. But when he died in battle, the Jews returned to the Philip cult through Jehoiakim. He desecrated Tophet, which was in the valley of Ben Hinnom, so no one could use it to sacrifice their son or daughter in the fire to Molech. Nya sa 2 Kings 23:13, the king also desecrated the high places that were east of Jerusalem, on the south of the hill of corruption, the ones Solomon king of Israel had built for Ashtoreth, the vile goddess of the Sidonians, for Chemosh, the vile god of Moab, and for Molech, the detestable god of the people of Ammon. Nasa H, the true prophet always condemned the cults. Kinsam ni mga true prophet si Jeremiah. Nga makita nato sa Jeremiah 7:29-34 nga gi-kondinar gyud nila og maayo kining uh, child sacrifice, no. Si Amos, no, Amos 5:26. Si prophet Ezekiel sa Ezekiel 16:20-22. So sa letter I, child sacrifice occurs where there is great demonism and where the Philip cult is in full swing. Human sacrifice is a great part of the African culture. So kinsa man si Haring Josiah. So sa panahon ni Haring Josiah gipangguba niya ning mga altar didto sa Ben Hinnom, sa Valley of Ben Hinnom, no. Iyan ang gipangguba. Pero, no, so kinsa man si Haring Josiah. So kini si Haring Josiah mo ni ika-16 nga hari sa Juda. Og mihari siya gikan sa anyo 640 to 609 BC. Kini si Haring Josiah, anak ni siya ni Haring Amon nga apo ni siya, no. Apo ni siya ni King Manasseh, no. Kining Josiah ang iyang ngalan nagakahulugan og Yahweh is salvation or Yahweh saves. Mo ni meaning sa kaning Josiah. Diba, iyang gipangguba katong mga altar sa mga Diyos-Diyos, no? Nga mao adto dito maghalad ang mga sumusunod sa demonyo, no? Maghalad sa mga bata. Pangguba. Pero pag sa dihang ang hari si Jehoiakim, mibalik, no? Jehoiakim or Jehoiakim or Eliakim, parehara na kung makakita ka na sa Bible og Eliakim, Jehoiakim, parehara na sila. Kinsa man ni siya? Mao ni ka 18 nga hari og usa sa katapusang mga hari sa Juda. Ngay nga naman nga usa sa mga katapusang hari tungod kay natunga mo ning gingharian sa Israel between natunga tali sa northern or southern. So usa sa katapusan, meaning to say mao ni siya katapusang hari sa kalahati sa gingharian sa Israel nga gitawag og Juda, no. Siya ang manununod sa trono, manununod ni siya, no, sa iyang actually ang naunang hari gyud ani si Ahaz or Jehoahaz. Kini si Jehoahaz manghod pa nini Jehoiakim. Pero ang nahitabo kini si Jehoahaz gipalagpot ni siya sa Pharaoh, no? Ni Pharaoh Necho disikan sa Egypt. Kay kining aning time ang Israel nagsalig mo ni sa Egypt.
huyang naman ng Israel ang time. So nagsalig sila sa Egypt. So powerful kayo ang Egypt ani nga time. So kini si Jehoahaz gipalagpot ni siya ni pero niko ang gipuli niya kini si Jehoiakim. Actually kini si Jehoiakim maguwang pa ni Jehoahaz. Pero pagpalagpot ni Jehoahaz gipulihan niya ang iyang manghod, no? Nga mao ni siya ang nahimong hari. So kining Sidon, unsa ning Sidon? Kini si Sidon or Sidon. Tao ni siya. Unya kasagaran bitaw ang mga tao ingan nila ang lugar o ang kaliwatan, no? So mga Sidonians nagagikan ni siya ni Sidon. Kinsa man ni Sidon? Mao ni siya kinamagawa ng anak lalaki ni Kanaan. Nya kini siya great grandson ni siya ni Noah. Pinaagi sa linya ni Ham. So Hamitic ni siya ang mga Hudiyo kay mga Semitic man na. Pero kining Sidon dili ni siya mga Semitic, mga Hamitic ni. Sidon or Saida. Sa pagkakaron, kining Sidon karon naa ni siya kuan daplig dagat ni. Nagatubang ni siya sa Mediterranean Sea. Kung karon imong tan-awon asam ni Sidon, naa ni siya sa modern Lebanon. So bisan pa sa unang panahon, di ba? Sidon and Tyre. Mga kasagaran yung mga mananagat, mga naas dagat ang panginabuhian ani. Nya karon mao ni siya usa sa pinakadakong pantalan, no? Seaport sa Lebanon. Nya pagkakaroon mao ni siya third largest city sa Lebanon. Unya Astoreth, kinsa man ni si Astoreth? Mao ni siya ang mini nga goddess, no? Babae ni siya nga goddess, false goddess nga na-mention diha sa Old Testament, no? Kinsa man ni si Astoreth? Kini si Astoreth kuno mao ni siya fertility goddess sa mga Canaanites. Unya mao kuno ni inahan ni Baal or Baal. Kini si Astoreth inahan siya. Unya ang pagsimba ni Astoreth widespread gyud siya sa tibuok rehiyon sa Canaanite region. Kining pulo nga Astoreth, ngalan nga Astoreth, nagagikan ni siya sa word nga Astarte, no? Astarte. Sa Phoenicia gitawag ni siya og Astarte. Sa Babylonia gitawag ni siya og Ishtar. Sa Arabia gitawag ni siya og Athar, no? Athar. Unya miabot ang panahon nga hasta ang mga Israelitanhon, ang mga Israelites misimba pod ani ni kuan ni Astoreth, no? Kay ngano mo involve mo ni og sexual orgy nya apil pa at the same time kani gitawag og child sacrifice, no? Nya bisan gali sa Ten Commandments gipasidan-an yun nga mga Hudiyo nga bawal mosimba og mga Dios unsa nakahaang child sacrifice. So mao ni siya nagtabo ani. So makita to diha sa libro ni Jeremiah nga kining Valley of Hinnom usa kini ka espesyal nga lugar nga gigamit alang sa child sacrifice, no? Diha sa Jeremiah 19 makita na to diha nga ang Valley of Hinnom gitawag siya og Tophet or Tof. Or karon mao nay sa una sa panahon sa New Testament mo gitawag nila og Gehenna or kaya anham niya pang sunugon gud diha dapita katong mga basura, mga patay nga mga mananap o katong mga kriminal nga mga pamatyon na pang sunugon nila. So mao nang gitawag nila Gehenna or i-translate sa Binisaya sa English hell, no? Which is dili na mao tinuod nga hell, no? Murag na usa ka misnomer na siya ba. So unsa may kaning word nga Tophet or Tof sa Hebrew nagkakahulugan og drum. Di ba sa Africa gamit kung mutingog na kali ng drums mo na nagpasabot og demonyo na nanawag na kag demonyo ana, no? So nga naman gamito nila ang
patingog sa drum samtang ilang ipangitsa katong mga kabataan ngadto sa nagdilaab nga kalayo, no? So mao ni siya nga ang famous sermon ni Prophet Jeremiah nga batok sa child sacrifice, makita na to diha sa Jeremiah 19:11 to 14. So kining child sacrifice mao gyud ni numero 1 nga usa sa mga pinaka dakong rason o hinungdan nga pagagun-ubon sa Dios kanang usa ka nasod o usa ka kaliwatan kung mo involve na gali aning gitawag og child sacrifice. Kay grabe na ang level sa pagka demonyo sa mga panghunahuna sa tao ba. Ang mga kabataan maihalad alang sa demonyo. Sumo ni siya. So ada sa lang tataman o kita lang ta sunod sa lain na sang topic. Daghang salamat. Bye-bye.